Ito po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos na ito po ay dadalhin po ng ating beloved co-preacher, beloved brother Dante Bada. Tayo po tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Amen. Praise Lord. Amen. Praise the Lord. Kalibisyo sa ating beloved co-preacher, beloved brother. Isil kalindasyon. Po natin nagiling Diyos, may mahal tayo po sama-sama manalangin para po sa pag-aaral sa salita ng ating nagiling Diyos. Let us pray. Hallelujah. Opo, mapagpala namin Ama sa makapangyarihang pangalan Jesus, sa mga panalangin, pagluhod ng mga tao na yung lingsan. Patuloy kami nagkapasalamat. Sa patuloy na kalayaan ay pinagkakalob mo sa amin, makapagpaabot ng aming pagkapasalamat. Maraming salamat po sa paglangis sa bawat bahagi at yugto banal gawain mula po sa pag-open ng MC, pag-anjo po sa solunsong, maging sa mga patutuo. Maraming salamat malapay noon sa awiting beloved choir, sa kilos mo sa aming kalagitnaan at matamis na presensya. Maraming salamat maging sa pagkapaliwanag, sa pagbibigay, sa pagkakaloob. Maraming salamat. Ikaw ang patuloy magpala sa lahat ng mga kapatid mga dakilang pangako. Malapay noon sa huling bahaging ito, ang pag-aaral sa iyong balang salita, siyang malit na lingkod, hindi ako karapat-dapat. Ni sumambit man lamang ito kilang pangalan naman sa pagkatotoong mahinang. Hindi sa mga sandaling ito, gamitin mo lamang daluyan, espiritu ko pala, ang labing ito sa simpleng pangungusap, kasama ang kapangyarihan, ang pag-ibig ang siyang motos, kang malabi upang patuloy, mapatibay, mapalago ang aming pananampalataya. Saan kami nagkamali, nagkasala, ikaw ng kapatawaran, kaya pagpalain mo kami hanggang sa matapos ang aming pag-aaral, ipagkalugising na diwa, panatag na kaisipan, lahat ng maabot ng tinig no pagpalain mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mesa namin sinasaway lahat ng oras ng hindrance sa Satan, we fight now in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, minumahal, tayo po yung makabalik sa ating mga upuan. Hallelujah. Kaya ang pinakamataas na pagpupuri at paglulahati at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay. At ganoon din po ang ating pagbibigay ng dubli paggalang at respeto sa ating mga magulang sa Panginoon. Hallelujah. Maging sa lahat ang kanilang mga butihin anak at sa kanilang mga mahal sa buhay, buong Almeida family at ating patuloy, inaalaala at kanilang mga pagtuturo at pangangaral ang ating beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida na kailan po natin makakalimutan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos at maging sa lahat ng aking mga kapwa manggagawa, sa lahat ng mga katuwang kabalikat, sa pagtagod sa malagawan, mga mangaral, sa lahat, isang mapagpalang hapon. At ganoon po sa inyong lahat, ating kinigiliw at iniibang kapatiran, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, sa ating mga minamahal na mga baguhan. Welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by beloved Evangelist Willie Estrada Almeida and his beloved children. Purihin natin dakilang Diyos. At sa hapong ito mga minamahal, tayo po ay nasa huling yugto na po ng ating banal na gawain. Tayo po ay nasa huling yugto. Ito po ang pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi lamang nabubuhay ang tao sa literal na pagkain, kundi sa bawat salita naman na nagmumula sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sa ating mga baguhan, huwag po kayo magtaka. Nakakaiba ngayon ang inyong nasasaksihan, ito po ay hindi po bago. Ito po ay biblical, mga minamahal. Ang Biblia ay matagal na po. Ito po ay nasa atin, mga minamahal, pero hindi po sa atin itinuro ang kompleto na detalye ng banal na kasulatan. Kaya dito po, wala po tayo ibang binabasihan sa ating po paglilingkod kung hindi po ang banal na kasulatan sapagkat dito po nakasulat ang mga salita ng ating dakilang Diyos kasama po ng mga heroes sa Biblia. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, mga minamahal, tayo po ay tatalakay ng ilang mga talata sa banal na kasulatan na siyang magiging pagkain ng ating mga nagugutom na kaluluwa. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya dito po mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Itong ating ginagawa, dito po natin ipinakikita ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat marami po mga minamahal ang nagsasabi na mahal nila ang Diyos. Madaling banggitin, Lord, I love you. Ilang silabo lang po yun. Pero, ang problema,
hindi alam kung paano i-apply sa buhay ang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito po ang pamagat ng ating po pag-aaral. How do we show that we love God? Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa ating, dito po ang sabi ng Lucas Kapitulo 6, 46, ating basahin, wala po yan sa atin, minamahal, ako na lang ang babasa. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Everybody say amen. So dito po, mga mahal na Panginoon, nanunumbat sa mga tao, mga minamahal na sinasabi, tumatawag sila sa Panginoon. Tumatawag sila Panginoon, Panginoon. Sapagkat kahit saan dako, kung halos lahat naman ako tumatawag sa mahal na Panginoon. Pero may mga tumatawag sa Diyos, sa mahal na Panginoon, na ito ang sagot ng mahal na Panginoon. Bakit niyo akong tinatawag, Panginoon, Panginoon, kung hindi niyo naman ginagawa ang aking mga salita? O ang katagang sinabing dito, di niyo naman ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. So ito po ang kadahilanan kung bakit mayroon tayo ganito na pagkakatipon sa layunin na atin po malaman at matutunan ang mga sinasabi ng mahal na Panginoon at ito'y ating may pamuhay upang sa ating pagtawag sa mahal na Panginoon, ang sagot ng Diyos sa atin, yes. Kung mayroon tayo kahilingan, oo, ibibigay ko sa iyo. Sapagkat ang sabi ng malawon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito po tayo uusad, mga minamahal. So, paano natin ipakikita ang ating pag-ibig sa Diyos? Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, sa kasunod na talata, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon from the book of John, chapter 14, verse 15. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo 14, versikulo 15. Kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Amen. Malinaw po. God bless you sa ating beloved Bible reader. So dito po, hallelujah, may papakita daw natin ang ating pag-ibig, mga minamahal, kung ang ating pagpapatunay na tayo umiibig sa mahal na Panginoon. Sabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Lahat magsabi amen. So ito po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod o pagtupad ng kanyang mga salita. So paano natin malalaman ang mga salita ng ating dakilang Diyos kung tinago sa atin at hindi sa atin ipinaalam ang banal na kasulatan? Sapagkat sa banal na kasulatan, doon natin malalaman ang mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi amen. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa grupong ating ngayong kinalalagyan, hindi po ipinagbabawal sa atin ang magbasa ng banal na kasulatan, kundi ini-encourage natin ang bawat isa na magbasa ng banal na kasulatan sapagkat dito po nakapaloob ang mga salita o ang mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag kayong magtaka sa ating mga minamahal na mga baguhan, bakit nag-iba ngayon ang inyong nakikita sapagkat ito po ang kadahilan ng nagkaroon ng pagbabago ang direksyon ng aming buhay sapagkat sa unti-unti naming pag-aaral ang salita ng Diyos, unti-unti namin natututunan ang salita ng ating dakilang Diyos at habang namin natutunan ito, unti-unti namin ina-apply sa aming buhay. Everybody say amen. Kaya tanong, sabi, nagbabago ba tayo ng relihiyon o nagtuturo ba tayo ng bagong relihiyon? Hindi po. Wala po relihiyon na pinag-uusapan dito. Ang ating po pinag-uusapan ay ang salita ng ating dakilang Diyos. Sapagkat dito po natin papatunayan ang ating tunay na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon ay tutuparin natin ang ating mga salita ng ating dakilang Diyos. Kaya muli, paano natin malalaman ang salita ng malapan kung walang magtuturo sa atin? Walang mangangaral sa atin. Kaya idagdag na lang natin uli ang Romans chapter 10. Verse 13. Umpisa natin sa 13 up to 17. Dito po sa aklat ng Roma,
Kapitulo 10, versikulo 13. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay magliligtas. Amen. Tuloy-tuloy hanggang 17. Sa 14, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan at paano silang magsisimpalataya sa Kanyang na hindi nila napakinggan? At paano silang magkikinig sa walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya na nakasulat, anong pagkaganda ng mga paan niyaong mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Datapwat hindi silang lahat ay nakinig sa masayang balita, sapagkat sinabi ni Isaias, paano, Panginoon, sino ang nainiwala sa aming balita? Kanya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So God bless you po sa ating beloved Bible reader. Pagpatuloy po tayo mga minamahal. So dito po malinaw mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na kung saan mayroon talaga tagapangaral mga minamahal. Hindi po galing sa ating mga salit-saling lahi na turo sa ating mga kaninunuan, mga minamahal, kundi mula po sa mga salita ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Hindi po sa mga salit-saling sabi, kung hindi po mula po sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ba ang masayang balita na ipinababalita mula po sa mga salita ng ating dakilang Diyos na mapapakinggan natin mula po sa mga aral ng ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi ba magiging masaya kung gagaling ang iyong karamdaman na hindi mo na kailangan gumamit ng gamot o medisina, di mo na kailangan pumunta sa ospital? Gagaling ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. At ito po ang natin po nararanasan. Hindi ka ba magiging masaya kung sasabihin, magbabago ang buhay mo, magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, higit sa lahat, magmamana ka ng buhay na walang hanggan? Sino ang ayaw doon? Sino ang malulungkot doon? Kundi ito po, mga minamahal, ang masayang balita na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sa ating panahon ngayon, kapag nanood ka ng balita, nagbasa ka ng dyaryo, nakikinig nga sa radyo, ang mga balita ay pawang masasama. Pero dito po, sa gawain ng ating dakilang Diyos, masayang balita ang binabalita sa atin. Sapagkat kapag ikaw ay maglingkod sa Diyos, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sumampalataya ka lang sa ating dakilang Diyos. Paano kang magkakaroon ng pananampalataya? Kinakailangan makinig ka sa salita ng Diyos. Pero ang sabi, the question is, ang problema, ang sabi, paano sila magsisitawag at paano sila sasampalataya kung wala sa kanila magpaparinig? Paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito po yung maganda niya sabi, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan at paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan? Yan po ang problema. Sapagkat mula noon, ang ilan sa atin pumuti na ang buhok. Amen? Hindi pa rin natin napapakinggan yung salita ng Diyos na puro ng salita ng malapon, liban na lamang ng tayo po makapakinig sa mga aral at ating napakinggan dito po sa ministry ng Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos pala ay nagpapagaling. Ang Diyos pala ay nag-iingat. Ang Diyos pala ay naghihimala. Kaya punta ka sa ibang mga grupo, sasabihin nila, ay wala nang himala, noon lang yun. Pero ang totoo, hindi nila masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, kaya walang himala sa kanila. Kaya ang kanilang pahupulaan na nila, wala nang himala noon lang. O iba naman, sasabihin nila, galing sa tinig ng himala, pero panay hinala, walang himala. Pero dito po, katotohanan, kaya kung bakit ito nabuo, Jesus Miracle Crusade, krusada ng mahal na Panginoon, naghihimala.
Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating bagulang siya, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa ni yaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya dito po ang itinuturo mga minamahal, hallelujah, pawang kabutihan sa present time hanggang sa mga darating na panahon, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga dati, mga troublemaker, mga palaban sa gobyerno, mga minamahal, na pinapakinggan nilang salita ng Diyos, mga minamahal, ay nagbabago. Na ngayon naging peacemaker na, naging law-abiding citizen na, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ganito po, kabuti ang makinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Dati mga tao ang dala nilang sandata. Kahit malakas ka, pag tinamaan ka ng Armalite o 40 sa puso, patay ka. Pero ngayon po, dati ganun ka mga dila, sandata nga nakamatay, ngayon ang kanang sandata ay nagbibigay buhay. Kahit may sakit sa puso, pinangaralan ka ng salita ng Diyos, tumalab ang salita ng Diyos sa puso mo. Kahit dying ka na, mabubuhay ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Ganun kabisa ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito po may papakita natin ang ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga salita. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, ngunit ang sabi, mga minamahal, hindi po lahat ay naniniwala. Kung ang sabi sa 16, ang sabi, datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya nga, ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya liban ang tao makinig at unawain ang salita ng Diyos, hindi sila magkakaroon ng pananampalataya. Kaya para sa kanila na hindi nakikinig, ang salita ng Diyos, ang mga ginagawa ng mga anak ng Diyos ay katitisuran para sa kanila. Amen? Kaya minsan naalala ko, na-assign tayo sa dako ng Polillo Island. May kapitbahay tayo, mga minamahal. O, dahil sa pakikisama, sabi niya, maingay tayo. So, pag overnight, di na tayo nagamit ng sound system. Eh, siyempre, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Minsan, di maiwasan yung mapuspos. Mga minamahal. Kaya, pag napuspos, wala ng control. Pero hanggat maaari, in-encourage natin na pag nag-mature na tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, makokontrol natin yung kapuspusan. Amen? Mga minamahal, kahit yung palakpak namin, gusto, tipirin pa rin. Sabi ko, mahal kapatid, di na kami gumagamit ng sound. Huwag naman masyadong na, kahit ang pagpalakpak namin ay pagbawal mo. Nangyari, mga minamahal, ang kapatid na yun, unti-unti, parang kandilang naupos. Sa gambadang nagkaroon siya ng karamdaman, diabetic. Hanggang sa, alam natin kung ano po ang ng pagiging diabetic, mga minamahal, alam po ninyo, mga minamahal kapatid na yon. Samantala, yung mga kapitbahay, mga minamahal na iba, ay okay lang naman sa kanila, sapagkat sabi nila, sa Diyos naman yan. At maganda pakinggan. Eh, kay sa video okay. Kasi nakaka-touch down ng puso. So, ibig sabihin, open ang tao sa ng salita ng mahal na Panginoon, nakakaano po kahit ang gaano katigas ng iyong puso, ay lalambot sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, nakakalungkot sapagkat unti-unti parang kandila na upos hanggang sa naubos yung kanyang buhay. Ngayon, 6 feet below the ground na po siya. Ngunit yung mga nakinig, pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dako ng Samar, mga minamahal, ganun din. Kapitbahay natin. Yung iba, hindi pare-pares ang kuno. Mayroong kadikit tayo mismo.
Pader lang, mga minamahal. Pag siyempre, minsan kahit linggo, nagagawa sila kasi ganong buhay nila, mga minamahal. Sabi na, nakikinig ako sa inyo. Habang nag-worship tayo, mga minamahal, siya man nagkukusot. Pero hindi niya namamalayan habang kumikilos ang presensya ng malapon. Di na rin niya mapigil yung kanyang luha. Umiiyak siya habang naglalabas siya. Yan, ganun na ganun mga minamahal. Kahit hindi siya nasa loob ng chapel, dinig na dinig niya yung ating ingay. Naiintindihan niya yung ating mga ginagawa. Kaya kapag nakakapuspusan sa loob, siya din ay umiiyak. Kaya sabi ng mga kapitbahay, nakakatulog ba kayo dyan? Katabi mismo yung ingay-ingay. Sabi niya, ano ba naman ang ingay nila? Kung gusto ko matulog, matutulog ako. Pag hindi ako makatulog, makikinig ako. Kaya wala problema sa kanya, mga minamahal. Bakit? Sapagkat naintindihan niya ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya mga minamahal, kahit nasaan siya, kahit medyo malayo, pero tumatago sa puso. Bakit? Pinapakinggan niya ang salita ng ating pinakamamahal. Ang sabi, ang pananampalataya nakukuha sa pakikinig at pakikinig. Everybody say amen. Kaya, dito po magkakaroon ka ng pag-ibig sa mahal na Panginoon kapag lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya dito po sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos sa kasunod na talata, Matthew chapter 22, verse 36 up to 38. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 22, versikulo 36 hanggang 38. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos kasi busy siya sa ating beloved Bible reader. Kaya, dito po, anong dakilang utos, mga minamahal? Paano natin? Ito po ang sabi, guro, nagtanong ang isang mga minamahal, na kung saan nagnanais, mapalugdan niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga ang sabi, guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ang sabi sa dito sa kasunod 38, ito ang dakila at ang paunang utos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi 99.9, kundi 100%. Buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan, mga minamahal, sa buhay ng mga tao sa mundong ito, hallelujah, maalaala lang nila ang Diyos kapag may kailangan. Amen. Ang ilan naman, minsan, 3 beses lang sumisimba. Una, nang isinilang para magpabinyag. Pangalawa, nang ikasal. Pangatlo, nang nasa kabaong na. Napakasaklap na bagay. Ngunit, salamat sa Diyos. Ang iba naman, mga minamahal, pag-araw lang ng piyesta at saka December. Minsan kapag wala pang bagong damit, alanganin pa. Amen? Totoo, hindi. Ganun ang buhay sa mundong ito. Pero sa mga tunay na umiibig sa Diyos, hindi natin tinitingnan kung ano yung paligid natin, kundi ang titingnan natin at sisiguraduhin natin yung ating mga sarili kung paano natin ihaharap sa mahal na Panginoon. Banal at kaya-aya na siyang katapatan nating pagsamba. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na kung saan mga minamahal, hallelujah. Sa ating panahon ngayon, mga minamahal, hallelujah, dahil sabi nga nila, ay nasa modern, na po tayo, panahon. Kaya, iba na rin ang takbo ng, sa ating kapanahonan.
mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. Ngunit tayo po na mga tunay umiibig para maipakita natin ang ating tunay na pag-ibig. Ang sabi nga dito, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, pag-ibig sa mahal na Panginoon. Hallelujah. In Romans chapter 12 verse 1, ang sabi ito, kaya nga mga kapatid, ipinangmanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaya sa Diyos na siya ninyong katampatan pagsamba. At huwag kayong makisang-ayon sa sanlibutang ito, kundi mangiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya kung makikinig ka ngayon, mga influencer sa sa ating lipunan, mga minamahal, hallelujah, ang sabi nila, iba na daw ang takbo ng ating henerasyon ngayon. Pero inutos po ba ng Diyos na magbago? Hindi po. Kung nagbago man ang takbo ng sanlibutan ito, ang sabi, pagpapatunay ng ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, huwag daw tayo makisabay, kundi mangiba tayo. Amen? Para ano? Para ma-distinguish natin kung ano talaga ang tunay na kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Kapag nakisabay tayo sa takbo ng sanlibutan, hindi natin malalaman kung ano ang tunay na kalooban. Kaya nga, sabi nila, pare-parehas lang yan. Paano hindi magiging pare-parehas? Sabay-sabay sila eh. Para malaman mo kung anong pag-ibig, dumistansya ka kaunti. At tingnan mo ang iyong sarili. Everybody say amen. Kaya ang sabi ito, sa 2, at huwag kayong makiasang-ayon sa sanlibutan ito, kundi mangiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag kayong magtaka. Bakit iba ang ating kaanyuan? Iba yung ating kasuutan. Iba yung ating ginagawa. Sapagkat tayo po ay nabubuhay ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos to prove na tayo po'y umiibig sa mahal na Panginoon. Amen? Pero bago natin isuot yung kaanyuan na yun, hindi tayo ginapos. Hindi tayo kinulong. Everybody say amen. Kundi ang ginawa nyo dyan, nakaupo kayo dyan, malaya kayong ang ginagawa nyo. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Everybody say amen. Hindi kayo punersa, kundi nakikinig. So, may pakinabang ang pakikinig dahil doon ka nagkakaroon ng pananampalataya. At kapag nagkaroon ka pananampalataya, iyan ang nag-uudyok sa iyo upang sundin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At kapag natutunan mo, ibigin ang mahal na Panginoon, kaligayahan mo ang sundin ang kalooban doon sa pinag-uukulan mo ng iyong pag-ibig. Kaya noon nga, unang panahon, sa mga tatay at nanay, hindi pa ganito ka-develop ang ating mga lugar. Amen po ba? Naglalakbay tayo, naglalakad tayo kilometro, pero pag nandun yung ating sinsinta, bale wala yung dulas ng kalsada. Gaano kaputik, gaano kalalim yung baha, tinatawid, para lang mabisita yung ating sinisinta. At natutuwa tayo sapagkat mayroon kayong sumisinta o umiibig sa mahal na Panginoon na hanggang ngayon, bagamat ano pong mga minumahal, naglalakad pa rin at talagang ipinakikita yung kanilang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Kahit walang pira, kahit walang masakyan, importante, nandun din sa kanyang puso, marating at mapapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Para lang mapalugdan ang mahal na Panginoon. Walang pambili ng damit na mamahalin. Saan pumupunta? Sa ukay-ukay. Para lang maging kaaya-aya. Pero pag isinuot na, pinalansya. Pinalansya, walang na nakahalata na galing pala sa ukay-ukay. Presentable, banal at kaaya-aya sa harapan ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Tunay na pakabuti ng ating dakilang Diyos. Dito po, wala po tayo ibang
pinapalugdan kung hindi ang ating dakilang Diyos. Wala po tayo ibang linuluwalhati kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mula pa kanina, nasa Kanya at Siya ang center ng ating po ginagawa. Everybody say Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, hindi 50-50, kundi 100%. Iyan daw ang unang utos. Pangalawa, ang sabi ng kanamang utos, yung pag-ibig sa kapwa. Kaya ganun na lang yung ating po pagmamalasakit sa ating mga kapatid, mga kababayan natin, isinishare natin kung ano yung pagpapala na ating natanggap upang sila man ay makabahagi sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kung nagagawa natin sa labas, lalong higit sa loob ng iglesia. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sunod na talata, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 10, versikulo 12 hanggang 13. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi mo sa iyong Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo. Sa 13. Ganapin mo ang mga utos ng Panginoon at kaniyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo. Sa araw na ito, para sa iyong ikakabuti. Sa iyong ikakabuti. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. So ito po ang hinihingi ng mahal na Panginoon. Upang may pakita natin ang ating pag-ibig, talagang ang mula pa man noon, sa Old Testament to New Testament hanggang sa ating panahon ngayon, hindi po nagbago. Ganon pa rin ang hinihingi ng ating dakilang Diyos. Noon sa lumang tipan, mga minamahal, Israel, ang ginagamit na pangalan ng mga Israel, ang ginagamit na pangalan sa mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Pero not meant to say, ng time na yun, Israel lang ang tao sa panahon ng Old Testament. Everybody say Amen. Nandiyan ang mga Palestino, nandiyan ang mga Egyptian, at marami pang lahi. Pero bakit Israel ang binabanggit doon? Sapagkat ang mga Israelites, sila po yung tunay na naglilingkod sa buhay na Diyos. Everybody say Amen. Ngayon po, mga minamahal, pero tandaan natin, ng time na yon, hindi din lahat na anak na Israel ay sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Mayroon po mga pailan-ilan na patago na lumilihis sa kalooban ng mahal na Panginoon, gumagawa ng mga bagay na hindi maganda. Sa ating panahon ngayon, tinawag na po ng mga Kristiyano yung mga naglilingkod sa tunay na Diyos. Everybody say Amen. At ngayon sa pagdami ng mga tao, nagkaroon ng mga sanga-sanga ang mga Kristiyano. Kaya hindi po lahat ng mga Kristiyano sa ating kapanahunan ay totoo din na sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Mayroon din ang iba hindi na patago, hayagan na gintaga na linalabag ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi ating pamungad kanina, bakit niyo akong tinatawag Panginoon, Panginoon, at hindi niyo naman ginagawa ang aking sinasabi? Ngunit mapalad tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat mayroon pastor na tumayo sa atin upang manindigan at ituro ang tunay na kalooban ng ating dakilang Diyos. Paano mahalin? Paano ibigin ang mahal na Panginoon? Amen? Kala natin noon lang Old Testament. Kaya yung mga tao, iba-iba ang reaksyon. Kaya patutuhan na kanina ng isang kapatid natin, yung iba na-appreciate yung ating ginagawa. Yung iba ayaw nila. Mga minamahal. Bakit? Sapagkat yan po, mga minamahal, yung nasa puso pa rin nila, yung sa itala ng ating pinakamahal, may ganoon pa rin kabutihan sa kanilang puso. Hindi po, kasi gaano man ang tao nasa diwa pa rin nila, yung diwa na gagaling sa mahal na Panginoon. Kinakailangan lang yan i-multibit para lumago yung kanilang pananalig sa mahal na Panginoon. Kaya ang trabaho natin, share lang tayo ng share ng salita ng ating dakilang Diyos hanggang sa talagang lumiwanag sa kanila ang salita ng ating pinakamamalapon at matutunan nila ibigin ang ating dakilang Diyos. Everybody say Amen! Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa pagdami ng population, mga minamahal, marami na po ang hindi natututukan. Mga minamahal na ang iba ginawa, tinago ang Biblia. Mga minamahal, hindi na ibahagi sa kanila ang buong katotohanan. Ngunit muli, salamat sa mahal na Panginoon sapagkat sa ministreng ito, natutunan natin mula sa ating mga magulang sa Panginoon paano ipamuhay ng tunay ang salita ng ating dakilang Diyos. To prove, mga minamahal, na umiibig tayo sa mahal na Panginoon. Kaya in return, mga minamahal, napatunayan natin ang Diyos ay buhay. Bakit?
tumugon sa ating mga panalangin. Nagbago ng ating buhay, nagpagaling ng ating karamdaman, pagdating ng mga kasakunaan, pagdating ng mga kapahamakan na hindi natin nababantayan. Unang-una, dumarating ang pagliligtas bago ang pagkapahamak. Kaya, ito po mga minamahal, tunay na ang sabi nga dito sa 3C, naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. Hindi nakakasama ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, kundi ito'y nakakabuti sa kasalukuyan, sa darating at sa mga hinaharapan natin. Amen po ba? Kapag nagpatuloy kang sumunod sa kalooban ng Diyos, may pangako sa dulo nito, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabilis ng oras mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 31 up to 33. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang kapitulo 10, ang talata ay 31 hanggang 33, nasabi, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Grego man o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila yung mga ligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Bible reader. Purihin ang ating dakilang Diyos. So, ang pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, maipapakita natin sa pag-ibig din ng ating kapwa. Concern tayo sa kapakanan at kaligtasan ng ating kapwa. Everybody say amen. Kaya nga kung kayo ay magsikain man o magsiinom, man o anuman ang inyong ginagawa ay gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Everybody say amen. Huwag kayong magbigay ng kadahilanan, ikatitisod sa mga Hudyo man o sa mga Griego man o sa mga iglesia ng Diyos na gaya ko din naman. Sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, may masabi nga ng marami, serving the Lord is total sacrifice. Pag-ibig sa Diyos, mga minamahal, kailangan mo magparaya. Pero, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi konsentidor. Everybody say amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtutuwid at nagpapaalaala. Amen po ba? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Last verse, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Proverbs chapter 6, verse 16 up to 19. Ihanda po natin awiting, You shall love the Lord. Dito po sa Lumang Tipan ng mga Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 19. Sa 16, may 6 na bagay na ipinagtatanim ang Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Sa 17, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbubo ng walang salang dugo. Sa 18, puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sa 19, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at mga naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. God bless you sa ating beloved Bible. Purihin ang ating pinakamalapit. Mga minamahal, mga bagay na ipinagtatanim ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, hindi po kinalulugdan o kinapupuutan ng mahal na Panginoon sa buhay ng tao. Na ganun ang ating buhay noon, mga minamahal. Everybody say amen. Ngunit, nang matuto tayo umibig sa mahal na Panginoon, sinisikap natin na wala ito sa ating buhay at ngayon po, namumuhay na po tayo ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, hallelujah, magtaka tayo mga minamahal sa hallelujah, hindi na po tayo nakikipagtalo, especially patungkol sa mga salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating po ginagawa ay mag-share lamang. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya,
Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos kung ating buhay noon ay naghahanap lang tayo ng mga pagkakataon para may makaaway. Pero ngayon, mga peacemaker na po ang mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat alam natin na ito po mga bagay ng sabi, hindi po kalugod-lugod sa mahal na Panginoon at ito po ipinagtatanim ng mahal na Panginoon. At minsan, hallelujah, hallelujah, makapag-ano lang po tayo para isip ang ating sarili kahit kasinungalingan ay ating po binabanggit, mga minamahal. Hallelujah. Pero ngayon, naging makatotohanan po ang ating buhay. Kapag may mali, ano po natin? Nasa pagsisisi. Hindi po nagtatago ng mga maling gawa, kundi ang maling gawa ay pinagsisisihan. Everybody say amen. Kaya kapag pinagsisihan natin yan, resulta, nagkakaroon tayo ng panipagong kalakasan at habang tumatagal, lumalago tayo at lumalago at nagmamatured na Christian. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y magpasalamat. Minsan pa sa ating dakilang Diyos sa pagkakataong ito, mga minamahal. Hallelujah. Sa atin lahat, mga minamahal. Hindi po relihiyon ang ating itinuturo. Salita ng Diyos kung paano natin mahalin ang mahal na Panginoon. You shall love the Lord. Tayo po'y umawit. Unawain natin ang mensahe ng awiting ito. You shall love the Lord with all your heart. Yes, amen. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your Hallelujah. Bigkasin natin ang katagang ito. Lord, I love you. Hallelujah. For all the things you are, Lord, I love you. Help me love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. I love the Lord with all my heart. I will love the Lord with all my soul. I will love the Lord with all my heart, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Help me love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Oh Lord, I love you. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lord, yes, we love you so much, my dearest Jesus, for all the things you do. Lord, I love you. Help me love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you
With all my heart, with all my soul, with all my mind. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bago po man tayo mag-ukol ng pag-ibig sa mahal na Panginoon, ang mahal na po na unang umibig sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who ever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya, siya ang unang umibig sa atin, mga minamahal. Kaya kung tayo may mag-ukol ng pag-ibig sa Diyos, karapat-dapat lang. Sapagkat, sino tayo upang pag-ukulan ng panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon? Isang taong makasalanan, patungo sa pagkapahama. Ngunit hindi binigyan ng Diyos ng pansin ng kung ano tayo, kung sino tayo. Kundi, nag-ukol ng unconditional love. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, sa ating mga minamahal na bagabuhan, nandito sa harapan. Hindi ito disgrasya kung bakit kayo nandito. Ito'y plano ng Diyos. Nais ng Diyos na kayo man ay kanyang pagpalain. Nais ng Diyos na kayo man ay magmana ng buhay na walang hanggan. Matutunan yung mahalin ang ating dakilang Diyos. Sundin ang kanyang kalooban. At mula sa araw na ito, kapag ito'y inyong pinagyaman, mag-uumpisa, kumilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Una, pananampalataya. Ikalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Diyos. Pang-4, bautismo ng Espiritu Santo. Yung ating po naranasan, umiyak, lumuluha, iyan po kapuspusan ng Holy Spirit. Hindi po yan pinapractice. Kusa po yung dumarating. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, nasa harapan kayo upang ipakita ang iyong pananampalataya. Isagawa natin ang ikalawang reglamento ng kaligtasan. Ang makadiyos na pagsisisi ay hindi gaya ng pagsisisi ng sanlibutan na nasa huli. Huli na ang lahat. Nagdudulot ng panghihinayang, hinagpis, kalungkutan, at wala ng pag-asa. Ngunit ang makadiyos na pagsisisi, ito po'y nagdudulot ng kabutihan. Sa huli, hindi na pagsisisi, kundi panghihinayang, hindi na panghihinayang at kalungkutan, kundi pawang kagalakan at pagkapasalamat. Bakit? Sapagkat bago mahuli, na itama natin ang mga maling gawa. Sa pagkakataong ito, itaas natin ang ating kamay, tanda ng ating pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ipikit natin ang ating mata, sumunod kayo sa maikling panalangin na aking sasampitin. Sumunod kayo pagkatapos ko. Mapagpala naming Diyos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ako po ay nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos, sariling tagapagligtas at hari ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi ng kasalanan at gawin mo ako tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo ako sa ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, itong aking samot dalangin. Amen. Kami po manalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Narito po mga kaluluwa, mahal na Panginoon, lumapit at tumanggap siyang dakilang pangalan. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, ipagkalumuhong katugunan sa kanilang panalangin. Maging ganap na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa, sa katotohanan. Hindi po ang natuloy ng kanilang paglingkod. Ito po ang umpisa ng kanilang marugdog na paglilingkod sa iyo. Pagpalain po sa mga mong sabayan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang sa panalangin. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya isa na lamang po ang kulang sa atin, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, pagkatapos po ng ating closing prayer, mga minamahal, ini-encourage po kayo na huwag po kayong lumisan sa lugar na hindi kayo nabautismuhan upang lubos kayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, ay binigyan na kayo karapatan maging anak ng ating dakilang Diyos. So bakit ito sinabi natin? Lahat ng tao ay linala ng Diyos, pero hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lang ang binigyan karapatan maging mga anak? Yung nagsitanggap sa kanyang dakilang pangalan. John chapter 1 verse 12. Ang sabi dito, datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya ngayon,
i-recognize po kayo na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang ang mga anak ng ating dakilang Diyos, may karapatan tayong tumawag na Ama sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating mga panalangin magkakaroon ng katugunan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pwede na po tayo makabalik sa ating mga puan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y dumako sa ating mga pangailangan. Haloy naman po ang ating mga kahilingan, may mga problema, may mga karamdaman, may mga pagsubok sa buhay. Sama-sama tayo dumulog sa tronong biyaya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Holy Supper pala natin ngayon, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sa pagkakataong ito, mga minamahal, hallelujah. Lalo na po, ating po Holy Supper ngayon, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Iyan po ang kadahilanan kung mayroon po tayo, bakit tayo mayroon din sinasagawa na Holy Supper o Santa Cena, mga minamahal. Hallelujah. Inaalaala natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na siyang unang nag-ukol ng kanyang pag-ibig sa atin, mga minamahal. Linisan ang langit, mga minamahal, at kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos upang ikaw at ako ay kanyang maabot ng kanyang dakilang pag-ibig. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan from the book of 1 Corinthians 11:26. Mga minamahal, sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoong hanggang sa dumating siya. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ibig sabihin, mga minamahal, na kaya natin ito ginagawa upang wag natin kalimutan na may Kristo na bayubay sa krus nang dahil sa ating mga kasalanan. May Kristo nga namatay at muling binuhay ng mahal na Panginoon at muling magbabalik. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi sa 27, kaya't ang sino man kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol ng kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga masakitin at hindi kakaunti ang mga natutulog. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya ang ating isinasagawang banal na hapunan o Santa Cena o Holy Supper, mga minamahal, ito po ay isang sagradong bagay na kung saan, mga minamahal, ito po ay hindi po basta-basta. Kaya sa atin, mga minamahal, ang mensahe ng ating isinasagawa kung paano ang Diyos ay nagpatawad sa ating mga kasalanan. Ganon din naman tayo ay maging mapagpatawad sa lahat ng mga nagkasala at nagkamali sa atin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos habang hinahanda yung tinapay at ubas na simbolo ng katawan at dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y minsan pa umawit ng isang awitin para po sa paghahanda ng ating Holy Supper. Gawin po natin panalangin ito, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Jesus, ang puso ko. Yes, amen. Hallelujah. Sa kasalanan na gawa lang sa iyo. Tatapat, sumasamo, tumutulo sa harap ng banal mong trono. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Sa biyaya at kawan, kapatawaran sa iyo ay nagkakan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon
Panginoon, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Hallelujah! Sa biyaya at gawad, kapatawaran sa iyo ay nakatuko, O aking Jesus. Lumalapit, karapat-dapat sa kabanalan mo. Sa biyaya at kawan, kapatawaran sa iyo ay nakatuko, O aking Jesus. Ay nakatuko, O aking Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagsalo sa banal na hapunan. Hindi man karapat-dapat, ngunit salamat sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin sa sandaling ito. Sa ating mga minamahal na mga baguhan na hindi pa nabautismuhan, di pa po kayo kasali sa ating isasagawa na banal na hapunan. Subalit, kung willing po kayo magpabautismo right after ng ating closing prayer, pwede na po kayo sumali sa ating isasagawa banal na hapunan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya, ang sabi ng talata na ating binasa kanina, mga minamahal, kapag tayo'y uminom at kumain na hindi nararapat, ay nagkakasala tayo sa laman at dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dahil dito, marami sa inyo ang naging masakitin at mahihina at hindi kakaunti ang natutulog. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, minsan pa siyasatin natin ang ating mga sarili na sa ating pagsalo sa banal na hapunan, maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kung paano ang Diyos ay nagpatawad sa ating mga kasalanan, ganun din maging bukas ang ating mga puso sa pagpapatawad sa bawat nagkamali at nagkasala sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga sandaling ito. Hallelujah. Tunay na napakadakila ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat siya Diyos ng kataas-taasan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Linisan ang langit at bumaba sa lupa. Nagdusa at dumanas ng libong sakit. Inalimura at dinuraan ang kanyang mukha. Dumanas ng libong sakit at kahihiyan. Linibak, mga minamahal. Ngunit, kanya tiniis ang lahat. Alang-alang sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Siya'y nabayubay sa krus at namatay upang matubos ang ating mga pagkakasala. Ilang libong taon ang nakalipas, mga minamahal. Hanggang ngayon, patuloy natin sinasariwa ang ginawang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na siyang nagbukas ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hindi alintana ang hirap, kirot, hapdi, alang-alang sa ating mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakadakila ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga ang sabi ng Isaiah chapter 53, verse 3, siya'y hinamang at itinakwil ng mga tao. Isang taong kapanglawan
at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siyang hinamak at hindi natin hinalagan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siyang hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalabhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsan. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating mga kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga sandaling ito. Tayo po'y magtaas ng ating mga kamay at sama-sama tayo manalangin. Magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Mula sa maliit na bata na marunong nang magsisi hanggang sa pinakamatanda. Tayo po'y sama-sama dumulog sa trumbiyaya ng ating dakilang Diyos. Let us pray. Opo, mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Nagpapasalamat kami sa iyong dakilang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, pagtuunan ng pansin. Ngunit salamat sa iyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Ikaw ay nagpakasakit sa cross, dumasnas ng libong sakit, kahiyan at sugat, mahal na Panginoon, dahil sa aming mga pagsalangsan. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, hallelujah, sapagkat silang libong na nakalipas hanggang ngayon, sariwa pa sa amin ang iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Kalaki pang aming pagpapakumbaba, dakilang Ama. Hallelujah, sa mga sandaling ito kami po'y dumadalangin. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming pagsalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon, sa aming mga pagsalangsang sa iyong mga pagkakamali. Igawan mo ang kapatawaran, dakilang Diyos. Pagpalain mo kami sa mga sandaling ito. Sumaamin ang iyong kahabagan, dakilang Ama, ang pagpapala, yung pagkaloob sa mga sandaling ito, alang-alang sa mga pagluhod at panalangin ng aming beloved pastor. Hallelujah, kung kami man may nagkakasala sa amin, naggagawad kami ng kapatawaran. Kung kami man nagkamali ng kahit kanino, mahal na Panginoon, humihingi kayong lubos kapatawaran, dakilang Ama. Pagpalain mo kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hawakan natin ang tinapay na siyang simbolo ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang binayubay sa krus ng dahil sa ating mga kasalanan. Sa aklat ng unang Korinto, ang kapitulo ay 11, ang talata ay 24. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Hallelujah. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin natin ang tinapay. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa talatang 25, hawakan po natin ang ubas na siyang simbolo ng dugo ng mahal na Panginoon na siyang umagos sa krus, siyang panghugas ng ating mga kasalanan. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa akin. Dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo yung magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang ubas. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, O God. Thank you, Lord. Patuloy tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka ng kilang Diyos. Di mabilang ang mga
tinanggap mo. Yes, amen. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, inalimunan ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa aking sala. Di mabilang mga lati at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, inalimunan ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa aking sala. Marami ang Praise the Lord. nagtatanong, bakit gano'n na lamang? Patuloy tayo makipag-unayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Di mabilang mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, lumaloy ang banal mong dugo. Nilipad, inalimunan, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa aking sala. Di mabilang mga latay at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, inalimunan at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ang dusa na dapat ay para sa aking sala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ipalakpak natin ating mga kamay. Thank you so much for the victory in Jesus' name. Amen and amen, mga minamahal. Tayo po tuloy-tuloy na sa ating mga pangangailangan. Habang nandyan tayo sa ating kinalulurahan, magpatuloy na po ang mga minamahal. Pagpatuloy po tayo sa ating mga pangangailangan. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Sa ating natapos sa isang Santa Signa. Mga minamahal, sa sandali tayo po dumako sa ating mga pangangailangan. Opo, mapagpala naming Ama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa mga pagluhod at pangalan beloved Pastor, patuloy kami malapon ng dinekluhod ng kapakomisyon malarapan. Narito kami mala Panginoon. Hallelujah. Umaasa sa iyong pag-aruga at pagkalinga. Umaasa sa iyong biyayang dalhin. Narito yung mga anak mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nangangailangan mahal na Panginoon ang katugunan ng kanilang mga panalangin. May mga karamdaman, may mga problema, mahal na Panginoon, may mga hinaharap, mga pagsubok sa buhay, mga pag-uusig at kahirapan. Palagabutin mo siyang pagpalang kamay. Dakilang Diyos, dagdagan mo yung mga pananampalataya. Mahal na Panginoon, pang maging karapat dapat kami sa iyo. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, physically, materially, spiritual blessing, ipagkaloob na makapatuloy kami hanggang sa pagbabalik. Dakilang Ama, sumami ng iyong kahabagan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Bless us, O God, according to goodness and mercy. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, bilang of contact, ipatong po natin yung ating kanang kamay sa ating ulo at yung kaliwangan sa parte may karamdaman at sabay-sabay natin palayasin lahat ng bumabagabag sa ating paglilingkod. Isipin natin, beloved pastor na sinaglihan, sabay-sabay po naman yung upang pagpalama sa makapangyarihang pangalan ni Jesus through the prayer of evangelist, we are made up by the Lord God in the name of Jesus. We come to cast out sickness and diseases, infirmities, weaknesses, cast out, cast out, cast out, cast out, and cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Have faith in God in Jesus' name. Be blessed, be strong, be humble in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin ang ating dakilang Diyos ngayon, mahal. Tayo po tuloy-tuloy na. Tayo po tumayong lahat at tayo po tatalon 3 beses and shout, hallelujah, praise the Lord, mula sa kibuturan ating mga puso. Sabay-sabay, huwag magbiro. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po ang minamahal. Dito tapos ang ating pag-aaral sa salita ng ating pinakamalapang Panginoon. Pinakamataas na pagpupuri at pagkaparangal ay para lang sa ating pinakamalapang Panginoon. God bless you po. Magandang hapon po. We love you so much, but the church loves you more and more. As ating mga announcement, narito po ang ating beloved preacher, beloved brother Eli Villesa. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, brother Dante. At sa ating po napakinggan mga minamahal na mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kataas-taasang pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagsamba ay muli ko pong ipinaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako po'y nagbibigay ng dubling paggalang at pagrespeto sa ating minamahal at magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda at ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda. At ang pagbati sa mga beloved Almeda children, sa lahat po mga minamahal ng mga manggagawa ng mahal na Panginoon, sa lahat ng mga mangaral, sa inyo po lahat mga minamahal, maging sa mga bisita, baguhan, magandang hapon po mga minamahal. Amen. Praise God, hallelujah. At tayo po mga minamahal ay darako, bago tayo dumako sa ating po mga announcement, mga minamahal, tayo po muna ay maglikom ng ating special love offering. Amen? At bago po ang minamahal, akin po muna ipaliwanag. Ito pong ating special love offering, mga minamahal, tuwing linggo. Ito po ay magagamit po natin, mga minamahal, para po sa karagdagang gastusin dito po sa ating bahay-sambahan. Amen? Subalit mga minamahal, yung ating special love offering tuwing Huwebes o Miyerkules at Biyernes, mga minamahal, ito po mga minamahal ay iipunin natin para maging karagdagan, mga minamahal, pampamasahin natin patungo sa dako ng Maynila sa 50-year church anniversary. Ito pong panglinggo mga minamahal, ito po ay para sa gastusin natin dito sa bahay-sambahan. Tayo po muna ay magkaisang dumalangin para po sa ating maipagkakaloob sa hapon po na ito. Mapagpala at dakila po namin Ama sa langit, sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po ay narito sa aming maipagkakaloob ng mga special love offering. Pagpalain mo po ito, mahal na Panginoon, basbasan na yung makapangyarihang kamay. Mahal na Panginoon, hallelujah, pagpalain mo po ang lahat na patuloy po nagkakaloob siyong balalagawain. Mahal na Panginoon, ibalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapaw. Mahal na Panginoon, sawayin mo po ang sari-saring mga mananakmal sa kanilang mahanap buhay, sa kanilang trabaho. Ito po sa dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa unat panalay, pagluho ng aming beloved pastor. Amen. Praise the Lord. Ibibigay lahat sa buhay ko upang ikaw ay lubos kong matanto. Hindi mahahadlang kahit ano pa man, pagkat ikaw ang siyang pag-asa ko. Ikaw ay higit pa sa buong mundo, ikaw ay kasama ko. Ako ay naniniwala na di kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala at di kaya kong lugin. Tulong niya. Aking ibibigay lahat sa buhay ko upang ikaw ay lubos sa pangalan to. Di bahahadlang kahit ano pa man, pagkat ikaw ang siyang pag-asa ko. Ikaw ay higit pa sa buong mundo, ikaw ay kasama ko. Ako ay naniniwala lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala
ng ating mahal na Panginoon. God bless you po mga minamahal. Tayo po patuloy mga minamahal. Mayroon po tayong iaalay na bata sa hapon po na ito. Subalit bago tayo dyan dumako mga minamahal, tayo po muna ay dumako sa ating po mga announcement. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy po ang banal na gawain dito po sa Dako ng Salog mga minamahal. Every Wednesday, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At tuwing Biyernes mga minamahal, nagsisimula na po tayo alas 5 mga minamahal hanggang tayo po nagkatapos na mag-alas 12 na ng gabi. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At doon po mga minamahal sa ating po mga binibigay, katulad po ng ating napakinggan na pangangaral kanina, mga minamahal sa pamamagitan ng pagbibigay, nasabi nga po mga minamahal na nabanggit na upang magkaroon ng pagkain sa ating sa bahay ng mahal na Panginoon para yung mga manggagawa. Dito po mga minamahal sa ating sa Barangay Salog, wala pong manggagawa na naka-stay. Amen? At tayo po sakop ng ating beloved ordained preacher, Dick Sais, Irigas City, mga minamahal. Pero mga minamahal, pinagpala tayo sapagkat yung ating ibinibigay sa mahal na Panginoon, nakikita natin mga minamahal, yung ating tinatayo na bahay sambahan, galing po yan sa pagbibigay. Amen? Yung ating binibigay mga minamahal, nakita natin. Praise God, hallelujah. Ipinaalam po natin yan sa beloved sa mga beloved children, ganoon din po sa ating beloved ordained preacher, at yan po inapruban. Kaya nakita natin, yung ating binigay, hindi po nasayang. Dito sa ating lugar, nakita natin mga minamahal. Kaya hindi masama ang magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi lamang po yan sa pagkain na pupunta mga minamahal. Baka isipin po natin, praise God, ang daming kapatiran, ang maraming binibigay sa pagkain lang pala napupunta. Hindi po lahat yan mga minamahal sa pamamagitan ng mga telebisyon, sa lahat ng mga social media mga minamahal, sa pamamagitan ng iba't ibang mga gawain o sa iba't ibang mga probinsya, patuloy po ipinapalaganap ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya hindi lamang po yan sa pagkain. Sapagkat mga minamahal, praise God, ang gawain ng mahal na Panginoon, ito po yung tinatag sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno mga minamahal. Kaya kahit may pagkain, nag-aalay ng ayuno para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kababayan. Kaya huwag tayong magsawang magbigay mga minamahal. Amen? At patuloy po tayong pagsagawa mga minamahal ng ating balalabay sambahan dito po sa Dako ng Salog mga minamahal. Huwag po tayong magsawang sumuporta sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung ating po special of offering mga minamahal tuwing linggo, praise God, gagamitin po natin yan dito sa paggawa, mga minamahal, yung ibang mga gastusin. Subalit, yung pong ating special love offering tuwing Biyernes at Huwebes, iipunin na po natin yan, mga minamahal, para maging karagdagan na pampamasahe natin pagpatungo sa dako ng main church sa darating na 50-year church anniversary, February 8 and 9. Amen? Yung kulang dyan, mga minamahal, halimbawa, bawat isa, mayroon tayong contribution ng 2,000 back and forth pamasahe kasi mag-aarkila po tayo ng bus. Praise God. Kung magkano po yung naipon natin na special of offering, praise God, yung kulang dyan mga minamahal, yun na lamang po ang pupunaan natin na kukontribusyonan. Amen? Makakabawas po yan mga minamahal. Amen? Kaya ngayon pa lamang po mga minamahal, patuloy na po tayo nag-encourage, nag-a-announce na mag-ipon-ipon na po tayo ng ating pong mga pamasahe patungo sa Dako ng Manila para pag-arkila natin ng bus. Amen? Praise God. Mayroon na po tayong mga nakapag-ipon dyan mga minamahal pakunti-kunti. Sa ating Sister Billy Gutierrez, naka-ipon na po yan ng 1.9. Pero hiniram niya po muli mga minamahal. Malaki-laki na mga minamahal. Ibig sabihin, walang masama sa pag-iipon. Darating yung okasyon, mga minamahal, o yung ating pag-atid ng 50-year church anniversary, kunti na lang yung kulang. Kaya ini-encourage po namin kayo para hindi po kayo mahirapan, mga minamahal, na mag-ipon-ipon na po tayo pakunti-kunti. Nasa sa inyo po yan, mga minamahal, kung ibibigay nyo dyan sa information, may pangalan po kayo dyan, permado ninyo, kwentado po ninyo kung ilan na ang inyong naibibigay. At kung kayo po yung makasobra, kung gusto niyo pong kunin yung sobra sa pamasahe, nasa inyo po yan mga minamahal. Kung gusto niyo pong patuloy na ibigay para sa kulang na mapamasahe sa ibang kapatiran natin, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Kaya habang maaga pa mga minamahal, mas maganda yung palaging
naghahanda. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y dumako muna mga minamahal sa ating closing prayer bago po tayo dumako sa pag-aalay ng bata. Ako na lang po manalangin sa pagtatapos mga minamahal. Tayo po'y magkaisang dumalangin mga minamahal bago po tayo dumako sa pag-aalay ng mga bata. Iman ng bata. Praise Lord. Dakila at mapagpala po namin ang masalangit sa pangalan po aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah sa iyong banal na gawain na amin pong natapos ng maluwalhati mula sa pasimula hanggang sa matapos kami po iyong sinamahan sa iyong napakatamis at banal na presensya na aming nadama sa kalakasang espiritual na ibinuhos mo sa lahat niyong mga anak. Mahal na Panginoon, kung papaano mo po iningatan ang lahat niyong mga anak na nakarating sa iyong banal na gawain, muli po sila namin inilalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa aming paghiwa-hiwalay sa hapon po na ito, muli mo pong ingatan ang lahat yung mga anak patungo sa kanilang mga pansamantalang tahanan, taglay ang kalakasan, kagalakan sa kanilang mga puso't isipan. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Paratingin mo po sila na maluwalhati, mahal na Panginoon. At muli mo pong pagsamasamahin ang bawat isa sa amin sa mga susunod pang gawain sa makapangyarihang pangalan ni Jesus sa unat palalay at pagluhod aming beloved pastor. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.